21 patay, halos 300 sugatan sa pananalasa ng Typhoon Yagi sa Vietnam. At isang pulis sa Kenya naglunsad ng kampanya kontra krimen sa mga kabataan. Si Joy Salamatin sa sentro ng balita. Aabot na sa 21 ang patay habang halos 300 ang sugatan sa pananalasa ng Typhoon Yagi sa Northern Vietnam. Maraming linya ng komunikasyon at kuryente ang nasira, lalo na sa Quang Ni at Haiphong. Nagtumbahan rin ang libu-libong puno at nawasak ang maraming kabahayan. Nagbabala naman ang mga otoridad sa posibleng pagbaha. Patuloy ang isinasagawang pagkukumpuni upang maibalik ang supply ng kuryente at linya ng komunikasyon. Ang Typhoon Yagi na ang pinakamalakas na bagyong nanalasa sa buong Asya ngayong taon. 4 ang patay, kabilang ang isang suspect matapos ang nangyaring barilan sa Allenby Bridge crossing sa Israel. Mas hinigpitan ng Israeli forces ang seguridad sa border ng West Bank at Jordan matapos ang nangyaring putukan sa pagitan ng isang hinihinalang terorista at mga pulis. Kinundena naman ni Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu ang nangyaring pag-atake at pinaghihinalaang may kinalaman ito sa Israel-Hamas war. Sa kabila nito, nanawagan naman ang mga kaanak ng biktima ng tigil putukan. Isang pulis sa Kenya ang nagsagawa ng kampanya upang masugpo ang krimen na kinasasangkutan ng mga kabataan. Yan ay sa pamamagitan ng soccer program. Nang dahil rin sa programa, mas nagkaroon ng oportunidad ang mga kabataan para maging abala sa sports. Nagsimula ang programa, 4 na taon na ang nakalilipas. Anila, epektibo raw ang kanilang kampanya dahil sa pagbaba ng bilang ng mga kaso ng krimen sa kanilang bayan. Joy Salamatin para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.